lahat po ng mga nagtatanong kung bakit po daw napaabot natin yung impormasyon na ito. Hanggang ngayon daw hindi pa nakabalik daw si Tatay Digong. Kaya ito po yung sagot natin, ipapaliwanag natin kung bakit ito natin na ipaabot sa inyo. Kasi po si kaibigan po mismo yung nakakita na humihina na ang kaso na hinaharap ni Tatay sa Netherlands. Dahil po wala silang maipakita na ebidensya, mga ID. Dahil po sa napakatalino na abogado ni Tatay Digong, hinahanapan po yung mga nagdiin kay Tatay Digong, hinahanapan po ng ID. Kung sino man po daw yung mga biktima ni Tatay Digong noon, dapat po mayroong mga ID na ipakita kung totoo po ba na biktima sila ng drug war noon nung si Tatay Digong yung namumuno. Ngunit wala silang maipakita. Nahirapan nga sila na mayroong 40 katao na may mga ID na kung sino man po talaga yung mga biktima ni Tatay noon. Pero wala. Kasi po, doon po natin makikita. Yung mga biktima noon, hindi po kay Tatay Digong, kundi nagsalpukan po, no? Nag-unay-unay sila o patayan yung mga drug addict. Dahil po sa paghigpit ni Tatay Digong noon, yung pamumuno niya, at napakaraming mga tao nakabenepisyo. Kaya ito po ang impormasyon na natanggap po lang natin po ay kaibigan natin. Dahil yung impormasyon na ito ay napakagandang balita na nakuha ng ating kaibigan. Para po ito sa mga supporters ng ating presidente o ex-president na sabik na po sila na makita si Tatay Digong na makauwi na po sa Pilipinas. Hindi po yan magtatagal, no? Kasi wala po maibigay ang mga taong naggawa ng issue nito. Kaya nagpapasalamat po tayo, guys. Mahirapan sila na magpapakita ng mga ID dahil alam po natin na mas lalo pa silang mapapahiya nito. Pwede silang maging mabaliktaran sa kaso. Pag abot ni Tatay diri, guys, abangan na lang natin. Kasi alam po natin na makakaganti po talaga yung mga Duterte dito sa mga ginawa po ng mga tao na gusto po nilang pabagsakin ang mga Duterte. Dahil alam po nila na sa susunod si Sara Duterte po talaga ang magiging presidente nito, guys. Mas lalo silang lumakas po yun sa sorbet dahil po sa ginawa ng mga nagdiin sa kanila, no? Kaya yung mga kalaban po ni Tatay ngayon, Digong, nagplano na. Ito po yung impormasyon na nakuha natin, no? Nagplano na sila ngayon kung paano nila maipakita, no? Baliw na po sila ngayon na hanapin po yung mga sinasabi nilang biktima kunuhay, no? Mahirapan sila dahil po hinahanapan sila ng abogado ni Tatay Digong yung mga ID, kung sino man po yung mga biktima, kung sino man po yung nangamatay. Dapat po talaga yan na maipakita niyo kung totoo man yan. Kaya paano na yan? Hindi kayo makabuo ng 100 nga ng mga ID. Mas lalo pa kaya yung 30,000 na ipinalabas po ninyo na namatay, o 300,000 ba yun, mga biktima? Pero walang ID na nakuha ng ACC, no? Nagplano po ngayon ang mga kalaban ni Tatay Digong, guys, kung paano nila na mapadiin pa si Tatay Digong. Ngunit wala silang makukuha ang ID dahil po alam po ninyo yung mga tao na sobrang inggit, maghahanap talaga ng butas para po ay sila po yung makalamang dito. Ngunit hindi yan papayag yung panahon sa mga Duterte dahil po alam natin na maraming mga tao na nailigtas noon si Tatay pa yung nakaupo, no? Ikumpara natin ngayon, hindi man tayo naninira pero kitang-kita natin, ikumpara natin noon at saka ngayon kung alin dito ang pinakamaraming krimen na nangyari. Kasi po biktima ngayon dami, noon walang biktima kundi ang mga drug addict noon
na magpapakita na gumamit po ng droga. Kaya nagpapasalamat po tayo dahil po sa ating kaibigan. Yung mga hula ng ating kaibigan, unti-unti nagkatotoo. Lahat nagkatotoo na. Diba? Kaya dapat mag-ingat tayo ha. Yung ipinapaabot po namin, hindi po ito paninira, kundi sinagot lang po natin yung nakapanood sa ating video. Alam po natin, no, na BBM po siya. Sobrang galit po nila na nag-chat po sa atin. Bakit wala nagpapaabot tayo ng fake news? Hindi po yan fake news. Alam po ninyo yan na humihina na ang kalaban, no, ni Tatay Digong. Dahil po wala silang maipakita ng mga ID. Kasi marami nagpaabot sa ICC na 300,000 po daw yung biktima ni Tatay Digong noon. Nung siya po yung namumuno dahil po sa Dragon War killing. Ngunit wala man silang maibigay na mga ID kung sino man po yung mga pinapatay noon ni tatay. Ngunit wala, diba? Kaya dito po ninyo malalaman ang katotohanan, guys, na ang iba ay gawa-gawa talaga. Kung mayroon man po talaga noon na nangyari yung patayan, yung iba nag-unay-unay, nanlaban, wala tayong magagawa. Kasi mga pulis natin noon, hindi po pwede na sila po yung mapapahamak. Dapat po makalamang talaga yung mga pulis kasi po sila po yung sakripisyo sa batas na ipinatupad po dito sa ating bansa. Kaya sa lahat po ng mga basher natin dyan, wala po kami magagawa kung kaibigan po namin yung magpapaabot at ipapaabot po namin. Good news po ito para po sa lahat. Alam po natin, malulungkot po ang kabila dahil po sa nangyari, dahil sa talino po ng abogado ni Tatay Digong, no? Doon po ninyo malalaman kung totoo man po talaga alegasyon po ninyo kay Digong na maraming mga biktima pinapatay nila, pero ngunit walang ID na ipakita po ng mga kalaban kasi po gawa-gawa lang po talaga yung iba. Kung sana po maintindihan po ninyo, sana po kung sino man po yung mga galit, basta nasa gitna lang po kami, no? Wala kaming sinabi na wag po niyo butuhan po yung kabila. Kanya-kanya po tayo ng puso kung sino po ang ating gusto. Pero isa lang po ang ating may paabot dito, guys, ha. Kung gusto po niyong iboto, sinabi na po natin kaibigan si Rodante Marcolita, huwag po niyong kalimutan kasi po alam po natin malaking tulong po yan pagdating sa panahon. Kasi marami po mga batas na binago po ngayon dito sa ating bansa, no? Kaya meron po makapagpipigil yan na maano po sa Biblia yung mga batas na mapigilan ba na hindi po masuway yung mga batas para sa Panginoon. Kaya salamat po sa inyo, guys. Sana po intindihan po ninyo kung bakit po na ipaabot ng ating kaibigan. Alam po ng ating kaibigan na mga hinaharap na mangyayari. Salamat po, guys.